Ay, magandang gabi mga bossing. Ang daming ganap ngayon. Ha? Si Bato, inaaresto na ng International Criminal Court. Buhay nga naman. Weather lang. Pero alam niyo si Bato. Silibisi sana yung natin eh. Content natin eh. Kaya lang, ang daming ganap. Si Kupalman. Bumitaw na. Sa pagiging abogado ni Digong. Nayatin si Bato. Ano muna tayo? Throwback. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Ito pa isa. Isang ano rin. Si Pulong. Diba? Puta, wala pa kayo magawa dito. Paghuhulihin nyo na to. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Eh di wag pumiyok. To? Si Matibag ang ina nito. Pinariringgan nito. Wala sa kanila talaga mga pre eh. Tigasin sila eh. Di ba? Tigasin mga Duterte. Wala ba magawa talaga rito yung administrasyon? Sinampanan ng kaso to Wala na immunity from suit ito. Bakit walang nangyayari sa mga kasong sinampanan ni Trillanes dito? Ewan. Eto si Bato, malabo yan. Mahuli. Kung huhulihin, huli agad. Wala pa yung warrant of arrest, pinagtago na eh. Ngayon pa nila mahuli yan. Pwedeng ipusta yan. Na malabo. Parang protection lang eh. Wala pang warrant of arrest. Sinabi na agad nung ombudsman na may warrant of arrest ka na. Ano ba yun? Maski anong gawin ko pang pag-iisip ang basa ko natimbrehan di ba? Yan breaking news. Bato magiging kakosa na. Magiging kakosa na si Digong. Ayon sa ulat, nandito na sa Pinas ang representative ng Interpol. Kung huhulihin, di ba? Ito si Kupmang. Umatras na bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Nicholas Kaufman. Dahil dito ibang abogado na ang hahawak sa kinakaharap na kaso ni Duterte sa ICC. Sa ngayon wala pang inilalabas na kompletong detalye hinggil sa naging desisyon ni Kaufman. Umatras na bilang legal counsel ni maski sino mga abogado pahawakin mo dyan. Anong pating naman Paano mo pampatagal lang yan sino abogado, paano mo ididepensa yung siya mismo umaamin? Lahat ng ebidensya yung bunganga niyang pinanggalingan na siya talagang ewan, wala paulit-ulit ako. Pag ito si Digong nakalusot, milagro ni Satanas to. Maski si Sara, pag hindi yan na-convict, nagmilagro Senado. Hindi si Satanas sa Senado. Yun. Laki ng kinita nito si Kupalman nito. Wala namang ginawa. Kung hindi mag-question ng jurisdiction kung ano sinabi nito. 150 million isang buwan. Yan. Kupman, formally exit Duterte's crime against humanity case. Sabi ng mga komento, paldong-paldo na.
Panelo, pasok, sabi ng mga lukuluto. O, di ba? O. Ito, dali. Sabi ng mga comment, Kaufman is the winner with $1 million in his pocket. He knows the case is going nowhere. He now realized that case is unwinnable. Dati namang alam nila yan na walang panalo yung kaso na yan. Pero yun nga, ginanggugulat lang sila na jurisdiction, walang ganito yan. Kung ano kagaguhan lang, di ba? Kung Pilipinas, baka sakali na lumusot yung mga argumento nila na walang jurisdiction. International claim. Tsaka siyempre siya, dapat Pilipinong kinuha niyang abogado, di ba? Wala, kinuha niya yung mga abogadong Pilipino na authorized ng International Criminal Court, ang nasa defense pa di ba? Doon lang, wala na talaga, mga paulit-ulit, milagro ni Satanas na lang inaantay na ito mga to. Wala nang pag-asa yan. Pero yun nga, dapat sana, lahat ng mga ari-arian nito, sa sitwasyon ngayon, alam naman na halos bukas na itong mga ito, na walang negosyo kung hindi man politika. Tapos, ang daming mga kayamanan. Saan na nanggaling? Si Sara Duterte pa lang kinikestyon Diba? Sana paano yumaman si Pulong? Mantakin ninyo gaano kayaman to? To, mga friend. Mga Duterte, paldo talaga. Di paldo Duterte, ang Sal and Inday, maanomalya na nga. Taon-taon ang laki ng itinaas. Pero mas matindi ang tunay na pag-aari ng mga Duterte na hindi deklarado sa kanilang salin. Di ba? Simple lang raw sila. Yung sinasabi nilang simpleng bahay sa Davao, sa likod, may golf course sila na 22 hectares. Bukod pa diyan, ang dami pa nilang mga ari-arian sa Davao. Ang mga Duterte, pal Duterte talaga. Ang mga mansyon, not one, not two, but 12 mansions. Wow! May mga luxury swimming pools pa dyan. Ang dami rin nilang property sa mga social na subdivision sa Pilipinas. Sa Piquibara Street sa San Juan, ganda ng townhouse nila. Wala rin sa Sal-en nila yan. At heto, kaya pala close sila ni Willie. 2 floor ang pag-aari ng mga Duterte sa Will Tower. Pal Duterte talaga. Ang Alfredo Steakhouse sa Timog, binili rin nila. Worth 2 billion ng halaga niyan. Pumapaldong kabuhayan. Teka, alam nyo ba na pumapaldo rin ang business ng mga Duterte na wala sa Sal-en nila? May 160 branches sila ng 7-Eleven sa buong Mindanao. Dami rin nilang Puta, 160 branches, 7-Eleven sa buong Mindanao. Anak ng puta. Saan kinuha pera niyan? branches ng Jollibee at McDo dyan. At itong si Puta, may mga branches pa ng Jollibee at McDo. Putang ina, hanggang sa kaapu-apuhan nito, hindi na maghihirap to Pero habang sana, may panahon pa para kunin ng gobyerno lahat yan, dahil hindi nakadeklara lahat yan sa kumuha ng pera yan. Bukod tangi pa yung kingdom. kung kunyari economy class lang sa pagbiyahe. Pero ang totoo, meron silang helicopter at eroplano. Pero ito talaga ang matinding ebidensya na paldo ang mga Duterte. Sila ang may-ari ng Cebu Landmaster. Developer yan. Puta, si Bulan Master, putang na. Grabe, mga boss. ng malalaking subdivision sa Visayas at Mindanao. Ang nakapagtataka, itinatago nila ang yamang yan. Wala sa kanilang mga salin. Tama si Congressman Laila de Lima. Obserbasyon po, ang ganitong mabilis at medyo malaking pagtaas ng yaman ay nagbubunsod ng seryoso rin pagdududa hinggil sa veracity, transparency, and integrity of the Vice President's financial disclosures. Yan, Pal Duterte talaga. Baliw ako, bobo ako, pro-China ako. Unstable, ma'am. Oh, yeah. Baliw nga. Unstable. Baliw ako. Puta, yan ba naman? Palulusutin itong gobyerno ni... Ay, nako Lord. Pera ho ng taong bayan lahat yan. Oo.
Sinabi na nga nila Matabato, di ba? Na sila, bilang killer, Davao Death Squad, ang sweldo nila nanggagaling sa gobyerno. Oh, grabe. Talagang makapanindig balahibo, mga boss. Ang inabot ng Pilipinas dito sa mga halimaw na to, no? Ang dami natin topic. Punta tayo sa impeachment. Ito. Hiniling sa resolusyong nakapaloob sa report ng House Justice Committee ang pagdeklarang guilty kay Vice President Sara Duterte, pati na ang pagtanggal sa kanya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report number 261. Ipinamamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng report ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I received it last night from my email and I had my staff print the whole thing. Nakapaloob na sa Committee Report 261 ng House Committee on Justice ang House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Dito hinihingi sa Senate Impeachment Court na ideklarang guilty si Vice President Duterte, tanggalin siya sa pwesto at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Pinadedeklara rin nilang pwedeng kasuhan ng bise at maparusahan sa mga nilabag nitong batas. Ayon sa Articles of Impeachment, nabigo ang bise na sundin ang standards sa konstitusyon. Sa Article 1, tungkol sa umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds. Wala nang gagawin tong gobyerno eh. Binalahuranan nitong mga Duterte ang gobyerno, di ba? Kongreso, lahat na. Sobra-sobrang kahayupan na nagawa nito. No? Mula doon sa administrasyon ni Digong hanggang sa administrasyon nitong si PBBM. No? Kaya, hawak ng mga senador, kung paano nila, ewan ko, mga pre. Pagkatapos na itong makumbik at ma-impeach, makumbik, sasampaan na huto ng kaso, lahat ng criminal case, ubos to eh. Oo. Ang problema nga, yung mga kampon nito, kung paano gagawin, mga boss. No? Tangina. Ang Office of the Vice President at DepEd, nagkasala umano ang bise ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust nang gastusin ang 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng OVP noong December 2022 sa napakaigsing panahon. Sa Article 2, tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, nakasaad na mayroon siyang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang magkaroon siya ng kayamanang ditugma sa kinikita ng isang opisyal ng gobyerno. Sa Article 3, tinalakay ang bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ng bise, kaugnay sa umunoy panunuhol niya sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan umano ang mga batas sa yun yung panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Ang nagreklamo sa kanya, mismong yung opisyal ng DepEd na hawak niya. Gloria ba yun? Oo. Gloria Mercado, na napakatagal na sa gobyerno. 40 years na yata. Oh. Sinusuhulan, 50,000 sa sobre. Oh. Di ba? Tapos tinanggal niya. Binabaliktad niya pa. Na yun daw ang may kasalanan, kaya niya tinanggal dahil wala na raw siya tiwala. Puta, gaano kagaling itong hayop nito? Ang Article 4 naman, tumutok sa banta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez na anilay culpable violation of the Constitution, high crimes, at betrayal of public trust. Nasa website na ng Kamara ang committee report at resolusyon ng House Committee on Justice. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista. Pagsunod ito sa utos ng Korte Suprema na dapat mabasa ito ng mga kongresista bago bumoto sa plenaryo. Pwedeng mag-interpellate o magtanong ang ibang kongresista sa plenaryo. The reason why it is historic
unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Lang historic to, Congresswoman. Mantakin mo ngayon ka lang. Vice Presidente. Ha? May impeach. Spare tire lang yan. Di ba? Oh. Hindi lang na-impeach. 2 beses may impeach. Eh, ayon sa balita. Ha? Kanina, panood ako ng 4 alas. Oo. Ang sabi ni Sec. Llamas aabot ka ng 220 ang magiging boto ng mga kongresista. Oo. Na ito, may impeach sa Kongreso. At yun nga, para kay Sec. Llamas, yung mga hindi boboto o magtatago sa pagboto ng mga kongresista ng mga ugok. Oo. Kasi, halos wala ka ng karapatan para hindi ka bumoto na impeach, para impeach itong si Sayad. Bakit? Hindi nga nagpakita sa Kongreso. Hindi nga niya didepensa ang sarili niya sa mga akusasyon sa kanya. Gaano kakatangang kongresista para hindi mo siya i-impeach, para hindi mo siya iboto na para ma-impeach. Di ba? 300 megit yan. Dito 120 at 250. Ganyan sabi ni Sec. Llamas. Di may natitira pang ilang ugok na kongresista. Ang problema nga, yun nga mga friend, sa Senado. Yan. Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. In other words, you are correct, first time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment. Umaasa ang Justice Committee na mauuwi ito sa paglilitis kahit may mga senador na nagsabing haharangin nila ang pagbuo sa Senate Impeachment Court. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment. Paano? Ito si Atty. Lorna Capuna, tungkol doon sa mga sinasabi na itong mga ugok ng mga senador na kampo ni Sara Duterte. Pakinggan si Atty. Lorna Capuna. Yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality? You are here to serve the people. Tapos, specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, and the rightful laws. So, dalawa yan. Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Yun. So, pero yung may isang senador, partner, may nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay, baka Duterte ako. Kahapon? Hindi, Doris, sunugin man daw siya, mangangamoy Duterte pa rin siya. Si Kimo yan, si Kimo. Si Senator Robin Padilla, ang sabi niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney? Baka akala niya nasa pelikula siya na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to preserve the Constitution and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend, since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. You know, mabigat doon, mga boss. Talagang sabi ko, napakakapal ng pagmumukha mo para i-acquit mo ito, si Sara Duterte, bilang senador. Kahiya-hiya. Kung may hiya, paano yung karamihan nga, wala naman. Yung mga kampo ni Duterte, masabi nga ni Senator Trillanes, maski pa siguro po tayo na bumaril sa EDSA ito. Makikita nilang bumabaril sa tao sa EDSA ito Duterte pa rin sila Ia-acquit pa rin nila yun ang problema doon. Di ba mga boss? Dapat yung mga
Hindi kaya pwedeng parang ano to, puta, makasuhan to ng cuddling criminals. Puta yan eh. Nakatihaya na sa ano na, puta na kung anong uring ano tong vice-presidente na ito, i-acquit mo. Oh. Sabi nga ni Secretary Ronald Llamas eh, ang tawag mo dyan, ugok. Oh. Pero yun nga, sabi, numbers game. Pero, the people, yung tao, ang gagalaw dito. Magkakaroon siguro ng ano, kailangan gumalaw talaga ang taong bayan, kagaya nangyari kay Erap, di ba? Oh. Panalo si Erap not to open the Jose Velarde account, pero lumabas yung mga natalong senador, sa karsada nagkatalo. And the rest is napalaya si Erap, di ba? Ganun yung mangyayari. Eh kung kumpara mo si Erap dito kay Sayad, nakamputa barya-barya lang. Di ba? Pero yun nga, nasa gobyerno ni PBBM lahat ng kapangyarihan sa ngayon para itong Duterte ito burahin sa larangan ng politika. Lahat ha, lahat. Walang matitira. Dahil nga, saan kinuha yung bilyon-bilyon na pera? Talagang pag diniinan ito, susukan ng piano ito. Susukan ito lahat ang kanilang ninakaw. Mantakin mo, diniklara ni Digong ang kanyang salin 37 million lang. Bakit wala pa ba yung salin ni... Dapat imbestigahan na talaga itong Davao eh. Kung paano ginawa rito eh. Diba mga boss? Ang daming testigo. Nakaraming ghost employee sa Davao. Ultimo mga empleyado sa munisipyo ng Davao, positive sa droga. Mga kapulisan ng Davao, positive din. Nung nag-DNA ba yun? Testing, positive. 15 pulis yata ng Davao eh. Talagang ang Davao eh, gaya sabi ni Mutabato, ang tao takot lang, dahil punta ka sa pulis, walang mangyayari sa'yo. Eto ang Davao. Balik tanaw tayo mga friend. Kung anong uri ang pamahala sa Davao. Tauhan mo ito ni Digong. Ano man mangyari sa akin, miski bitayin man ako, pilit kong harapin yan, ma'am. Talagang gusto ko nang pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Yan ang totoo ko, ma'am. Kaya nga pumunta ako dito. Matanda na ako, ma'am. Gusto ko nang ang pagkakamali ko, itama ko, ma'am. Siyempre, lumapit ako ng simbahan, nagsisisi na din ako, kung ano ang ko. Kung ano man ang mga pagbintang sa akin, pagsira ng buhay ko, mali yan sila, ma'am. Mali yan sila. Sinasabi ko lang ang totoo, na totoo. Tumabaho ako, pumatay ng tao, dahil sa utos nila sa akin. Yan ang sasabihin ko. Yan ang sasabihin ko. Pumunta lang ako dito, ma'am, para magkaroon naman ng hustisya. Saan ba ako lalapit? Kung lumapit ka sa Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis ng Davao City, kakatayin ka rin. Kung lumapit ka ng Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis sa Davao City, kakatayin ka rin. Wala kang pupunta sa Davao, sabi nga ni Mutabato eh. Kaya nga, tignan mo si Kibulog, dismiss yung kaso. Tapos, pagdating dito sa Quezon City yata, na-reopen, ayun, nakakulong si Gago. Pero sa Davao, dismiss na yun. Tuloy natin kay Mutabato. Balik tanaw ho to, ha. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila rin. Wala kami. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila din. Wala ka. Saan ka magpunta? Wala kang mapupuntahan doon. Kaya nga, miskip ako, tumago ako ng mga ibang lugar. Kinukuha nila yun. Kung talaga bang nag-utos si Mayor Duterte, talagang nag-utos. Yung tulad kang Barsabal, yung 1993. Pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 nga mayor. Sila ang nagpinans dyan para nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. Ito naman si Barsabal, ma'am. May grupo ito ng Remnant of Family of God. Yung religious group, ma'am. Pero tinatawag yun yung mga parang Rizalian. Rizalian. Ang trabaho naman ni galit ang mga mayor
Kaya kasi ito si Barsabal, ang mga tao niya, para siguro 7 barangay yung mga tao niya, nag-i-squat ng mga lupa, ma'am, para kunan nila, para kabuhayan nila. Yan talaga yung pinagalit nila, ang Barsabal. So, nahuli namin si Barsabal, hinabol muna namin doon sa Malita, Davao Oriental, Katiil, hindi na kita namin, ma'am, dami kami. So, nagkataon nga pumunta siya sa Samal Island, doon na huli kaya doon man ako, ma'am. So, tumawag na ako nga, tumawag ako sa Heinous Crime, mayroong mang radyo, sir, nandito na yung broker, sabi yan. Alam mo na yung broker, sign lang, call sign yan lang. Nandito na ang broker. Kay, nagbo-broker man ako ng lupa. Nagbo-broker ako ng lupa. Walang lisensya, ma'am. Yung usap-usap lang ba? Usap-usap lang. Para magkapira lang. Para legal yan, ma'am. Legal yan. Yan, tumawag ako na ganyan. So, pumunta naman sila. Pumunta sila mga 4 na sasakyan. So, nakuha namin sa Kaputian. So, nag-aaway pa nga kami ni Barsabal. Itong pa ako napilay kay Black Bilter man ito. Ito si Barsabal, Army 8 yan, ma'am. Parang inagaw yung baril ko. Inagaw yung baril ko. Siyempre naman, marunong naman din ako. Na sapo ko rin din siya kay dinanyan ko ng 45 dito sa liig. Tinusok ko. Kaya ang gusto nila, ma'am, hindi man ipapatay. Buhay man. Buhay ito, buhay ang dadalahin. So, dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Nandoon si Mio naghihintay. Pagkatapos, inimbestigan niya, ikaw pala ha. Tapos sinampas niya ng Gold Pros. Naubos yung ngipin. Ubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA. Doon na pinatay, ma'am. Ang sasabihin ko, sir, ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ako. Hindi ako matatakot, ma'am. Miski presidente siya, pareha naman tao. May karapatan naman ako nga magsalita, di ba? Basta sasabihin mo lang. Sasabihin ko lang sa kanya, ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ako. Hindi na ako magsasalita ng iba. Kung mag-desisyon man siya nga, ipabitay niya ako, sige, papabitay ako. Papabitay din ako, ma'am. Basta yung pasya ko, ma'am. Yan lang. Matagal na akong asawa ko na pabuhay ng loob ko, ma'am. Matagal na akong patay, ma'am. Matagal na akong patay. Gusto Gusto na raw niya magpakamatay, asawa na lang niyang inaintindi niya. Maranasan yung ginawa namin sa mga ibang tao, ma'am. Gusto ko magpakamatay ako sa sarili ko. Hindi kayo natatakot? Hindi ako natatakot, ma'am. Kasi kumuha naman ako ng Panginoon, ma'am. Babayaran ko yun kung anong pagkasala ko. Kung ano man itong hantungan ng ito nga pagpasya ko nga susurinder ako. Wala. Tinatanggap ko sa buong buhay ko, ma'am, kung ano mangyari sa akin. Alam ko na kung patayin nila ako, kung ano. Basta alam ko na, ma'am, yung buhay ko. Pero kung sa sarili ko lang, ibubuluntir ko yung buhay ko para matuwid lang ang tama, ma'am. Mahinto na yun, patayan. Itutuwid ko yun. Yan lang ang isang salita ko, ma'am, kaya kong igawa ko, gawin ko. Total, matanda naman ako. Huwag kang... Napakasama nung mga Duterte, no, mga friend. Grabe. Yan ang pinoproteksyon na nyo. Mga senador na ugok. Pero yun nga, mahihirapan din kayo dahil yun nga, magalit ang tao, mumurahin. Pero kung talaga makapal ang mukha nyo, di acquit nyo. Diba? Mag-collab na tayo, bukas na natin pag-usapan to si Libiste. Isa pang ugok din to eh. Kalat Ibaya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family, sabi ni Kalat. God bless Kalat. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Yan ang trabaho ng mga tsinador. Anak ng pateng, hindi yan mga lingkod ng bansa, mga leching hinduropot, kakapal ng mukha. Pwede. Totoo yan. Elizabeth Scareo. Good evening, Sir Rox. Ay, nako. Ang mga senador na yan, na pro Duterte, alam naman nating lahat na kahit malakas pa ebidensya ay dapat ma-impeach itong si Sara Buang. Wala namang magagawa kahit na sino kasi sarado na ang utak ng mga pro Duterte ng senador na yan. Di naman sila para sa bayan kundi para sa mga Duterte. Ganyan kakapal ang mukha ng mga yan. Hay, nako, totoo yan. Ang problema nga, mga boss, alam na nga ng mga bubutante na itong mga ugok na to, para sa Duterte, binoboto pa, number 1 pa nga si Bato si Bato. Si Bongo di ba? Pero dito magkakaalaman.
kung sino ang kampo ng demonyo at saka kampo ng talagang Diyos. Elizabeth Iscari ulit ito. Nakakasawa na talagang balita ngayon tungkol sa impeachment na yan. Bakit? Sakit na sa ulo? Basta sana dire-diretso na masipa si Sara diyan at lahat ng mga pro Duterte, mga DDS, ubod na sarado utak at mga bobo talaga. Walang pakialam yan sa bayan kundi sa kanilang bulsa. Totoo. Dised shout out ha. Gandang gabi Xerox at sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi. Rodelia Alpilor shout out. Hello po Xerox at sa mga bossing sadyang nakakapanlumo mga nangyayari sa atin. Hustisya. Para sa akin lang sir, parang taktika lang ng mga balita na yan, kagaya ng balita na maraming bumaliktad sa Kongreso, pero nangyari, dumami pa bilang ng nawapoy. Lubusin niyo po ang pagpatunay na matapos na ang kasamaan ng mga Dutertaning. Kayo po ang saksi sa lahat ng nangyayari sa aming inang bayan. Abang pa tayo, malapit na ang pagsusuri pag nagkataon sa kalsada o ang pag-uusig ng kasamaan ng mga DD-shit. Salamat sir. Ingat tayo lahat laban sa... Ingat po tayo. Laban and God bless po. God bless Rodelia. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Florentino Lagasca, bakit kasi si Lacson nagko-comment ng pabor sa kabilang naman to. Kataka-taka ka yan, di ba Florentino Lagasca? Welcome to the club. Ay nako, Lacson. Shirley Jaser, shout out. Pag hindi yan nila inimpeach si Sara Mau, baka magkagulo ka, Rox. Maraming narinig mga DD-shit na nawala ng gana sa kanila. Mga trolls na lang ang nagdadala sa kanila at unti-unti na rin silang nabubuwag. 3J Siop, shout out Alam mo Shirley, magtiwala lang tayo sa Diyos. Siya ang kumikilos para sa mga Pilipino. Tignan mo si Atty. Kaufman mismo, di nakatagal at kumalas na din. Maski kumalas siya, kumita na yan. Nahuhuli ng MB isa-isa ang mga kakampi ni Sara at halos lahat may kaso sa dami nila. Di kakayanin ng isip ni Sara na tulungan silang lahat tulad ni Jason Sa, Eric Celes, Mike Defensor, Mabanta, Bato, Kibuloy, sa dami nila talagang mabubuwang si Sara. Dati ng buwang Sabi siguro ni Sara, ano ba kayo? Bakit kayo nagpahuli sa NBI? Bakit kayo nagpabaya? Ako na lang ang inaasahan ninyo. Bakit di kayo ang magtangkol sa sarili ninyo? Sa dami nyo, di ko kayo kayang lahat. Maloloka na ako. Totoo yan, friend. Dati pang luka-luka, wala. Retiring soon, shout out. Boss, napagtanto ko na kung si Lenin naging Pangulo 2022, baka di napadala sa ICC si Digong. Lalong napadala na. Kasi medyo mas malambot pa si Lenin kay PBBM. Yung interview ni Lustay, kamakailan lang, mukhang walang crowd dahil isa lang nagtanong, di naman pinakita ng mga tao sa paligid. Totoo. Yung nagpunta doon, yung nagpupunta kasi doon, di naman lahat makadigong. Karamihan dyan ay usisero. Ugali yan ng mga Pinoy. Si Kupalman, nag-quit na. At alam talaga niya na walang kapanapanalo si Digong. Totoo naman. Maski si Digong, alam niya wala siyang panalo. Kaya lang mahanap nga siya ng milagro ni Satanas. David Allen Mendoza. Good evening, Karox. Wala naman pong mabuting nagawa si Kimo kundi magsabog lang ng kabubuhan sa Senado. Yan po sinasabi ni Senator Lacson ay pwedeng mangyari at para sa kaalaman din ng mga kababayan natin, kung mangyari po yan ay sa kalsada na talaga dapat dalhin ang impeachment ni Sayad. Totoo yan, David. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jane Labay na. Hello Sir Rox, totoo ba to? Nag-quit na si Atty. Kaufman
abogado ni Gong Di, if this is true, talagang hindi pa din tayo pinahabayaan ni Lord. Hindi, talagang ano yan, wala namang ano si Kupalman yan. Alam niya walang mangyayari dyan. Kasi lahat ng mga strategy nilang ginamit, baliw wala na sa sarili si mahina na, lahat ginamit na, puro sa basura dinadampot, di ba? Oh. Jurisdiction, yun eh. Jane ulit, kung totoo yan, balita ko tungkol kay Tony Kaufman, isang dagok naman kay Sara. Magtinun na sana kasi sila. Ngayon pa, uli na. Mary Lebron, no skipping ads. Sabi niya. Job Alvaro, shout out. Dahil sa tambak na nanakaw na pera ng mga Duterte, walang imposible sa Pinas. Halos lahat ng tao, lalo ng mga politiko at bubutante, silaw sa kinang nasalapi, kahit galing pa yan sa nakaw. Totoo yan, Job Alvaro, tagal mo naman nawala. Rolando Debes, shout out. Ang maganda niyan, i-phase out ng Senado dahil ginawang sangkalan ng mga tirador. Totoo ka dyan. 3J show po. Alam mo, Xerox, si Leandro Libiste, kahit di naman tayo psychologist, kita-kita naman talaga natin na may diferensya si Leandro sa pag-iisip. Totoo ka. Sinong matino at isang congressman na magtatalak sa kongreso tapos sasabihin mo joke lang? Ginagawang playground ng kongreso. Ang kongreso ay isang matatawag nating sagradong lugar kung saan nga tinatawag na kagalang-galang ang mga congressman at women. Kahit ang iba sa kanila ay hindi naman. Tapos itong si Libiste, basta na lang maglalambas ng mga congressmen at mag-aakusa na wala man lang evidence, tapos sasabihin joke lang. Yan ay palatandaan na may diferensya sa pag-iisip si Libiste. Tsura lang eh. Dapat ang kausap nga niya si Meow Meow eh. Para sila mukhang may iling-iling eh, no? Ramon Valencia, shout out. Bossing, naniniwala ako na hindi marunong mag-computer si Chick Dai kasi tamad natural, maraming pera, kukuha siya ng mga taga-operate ng computer. Kung pwede lang nga bawat galaw niya may magsisilbi sa kanya. Kaya isa yan sa dahilan para paniwala mga Pilipino na hindi nakapasa sa abogada. Ibig lang sabihin, lahat ng binabasa niya, pag nabasa niya, ay gawa ng mga alalay niya. Kaya kung minsan ay sablay. Totoo yan, Ramon. 3J Shop ulit to. Ay, Xerox, totally agree ako kay Enzo na hindi pwedeng hindi mag-convene ang Senado dahil yan ay constitutional. Yun, sinasabi naman ni Ping, opinion niya yun base sa kanyang karanasan nasa Senado na hindi gumagalang sa konstitusyon. Pero, siyempre, dapat sundin ng Senado ang constitution mandate sa kanilang like ginawa ni Cheese last year, hindi naman siya sinunod. Kaya siguro nakapagsalita si Ping ng ganun. Sa akin lang naman, pananaw magkukumbin sila kasi talagang galit na mga tao pag hindi sila nagkumbin. Wala. Ang problema nga 3J Show, wala sila pakialam sa galit ng tao. Takot sila sa galit ni Inday. At saka sa laki ng pera ni Inday. Kung bigyan ba sila ng $1 billion? Asan ba yung 51 billion ni Pelong? Hindi pa. Ramon Valencia. Bossing, kung matutuloy people power at kung makapasok sila sa loob ng Senado, dapat itapon nila sa labas ang mga senatong na kupal para hindi pa marisan. Totoo yan, Ramon. Yung dapat nilang gawin. Ang ina. 3J show po. Dito pala tayo, Xerox, sa sinabi ni Kaeso, kung matatakot ang mga senador na bumoto ng acquittal kay Sara, balingan sila kung maging presidente siya sa 2028. Yun, kung
what is the chance she would win in 20... What is the chance? She would win in 2028. Now, kung boboto naman ng acquittal ang mga senador at sila tutulungan ng gobyerno sa kanilang mga kaso, mas okay ito kasi masigurado ka na. Kasi ang mga senador na may kaso like Cheese, Jinggoy, Villanueva at iba pang papayag sila ng deal, mas pabor sa kanila. Ngayon, kung di naman sila boboto ng acquittal at nanalo nga si Sara sa 2028, nakasigurado ba silang tutupad sa usapan si Sara? Remember, walang ginagalang si Sara, wala rin siyang sinasanto. Gagawin ng gobyerno ang lahat ng paraan para di makabalik ang mga Duterte sa palasyo dahil si BBM din ay delikado. Yun nga sinasabi ko, di ba? Kaya yung mga senador, may sense of urgency na sila. Mas malamang ang chance na sila ay bumoto ng acquittal except kay Kimo at Marcoleta. Pero sila Cheese at iba pang mag-iisip yan. Si Bato, kaya di pa yan binibigay sa ICC kasi leverage din yung gobyerno. Kung baga, palit ulo parang ganito. Ano ba to? Acquittal o ICC? Acquittal po. Ganyan talaga ang politika. Normal to. Dog eats dog. Totoo yan. Galing si JJ sa politika talaga eh, di ba? Nakatutok kayo, natuwa ako eh. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christiansen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni friend Shervin. Ako po, Xerox, masasabi ko lang po magkakaalaman po sa Mayo, 11. Yun na nga, di ba? Ilang tulog na lang. Friend ha. Tingnan po natin kung magkaka-11 yan po talaga. Ubod na ng tagal na po ang itinakbo nitong walang kalatoy-latoy, walang katorya-toryang impeachment ng kasaysayan. Expected na po natin na marami pong babaligtad ang masikmura sa kagimbal-gimbal pong magaganap. Huwag na po tayong maglukuhan at mag-ungguyan dito. Matagal na pong nakatihaya ang pamatong baraha na barakudang sayad. At yan pong mga sunog bagat siya na tong, nako maano ngang magsilayas na lang kayo dyan sa buwist kayo. Wala namang matinong gagawa. Wala namang matinong gawa ang napapala ng taong bayan sa inyo. Buwisit, mga leche, kinam. Galit si Tia Deli. Reynaldo Gonzales, shout out. Mga gago talaga, DDS Senator. Hindi lang gago. Lahat na ng masamang salita, pwede mong gawin yan. Mga demonyo sila eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Tanging Diyos lamang ang makakaalam para sa kagustuhan niyang manaig para sa kabutihan ng ating bansa at nating mga Pilipino. Kahit ano pang gawin nila pag-oppose. Walang magagawa kapag ang Panginoon ang kumilos. Amen. Sana nga, Marilo ha. Marilo ulit to. Pinapakita lamang ng mga senador na ito na kulang ang kaalaman nila bilang mga judges sa impeachment court. Sinabi na nga ni SP Toto, huwag silang basta mag-comment, sige pa rin sila nakakuda. Tanga sila, ang gagawin natin dyan na. Kaya nga po tayo institusyon ng Senado, baboy na dito sa mga putang na ito eh. DJ Sio pala ito. Sir Rox, di na sana ako magko-comment sa vlog mo, pero ang gaganda ng mga nangyayari ngayon dahil si Lord talaga ang kumikilos para sa ating mga mamayang Pilipino. Una, si Leandro Libiste, nasampanan ng kaso. Pangalawa, may arrest warrant ng Bato. Pangatlo, give up na si Atty. Kopman. Puwera pa si Mabanta, may impisa si Sara, may awa si Lord. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa at Sir Rox. Be positive lagi, okay? Sana nga. Sino bang ayaw, di ba? Gusto ko nga lahat yung mga putang Duterte na wala nang matira dyan eh. Simple lang naman gagawin ng gobyerno. Imbestigahan ninyo yung mga salin yan at pinaggagago na kayo. Puta, si Digong 37 million salin, 88 million kay Sara. Asa na yung kay Polong?
Oh, yung mga kaso nakasampa, puta na, ano ba? Ano ba? Ombudsman, DILG, DOJ, ano ba yan? 3G show po tawa-tawa. Si Rox, may naisip ako. Baka naman kasi binato ni Sara ng laptop si Atty. Kaufman kaya nag-resign. Joke. O kaya naman, tiningnan ng masama ni Sara dahil walang nagagawa para kay Gong D. O kaya, suko na si Atty. Kaufman, kundi kay Sara. Lalong mag-aalboroto si Sara. Di ba, nakuha na raw bagong abogado. Reynaldo Gonzales. Ayan na, ayan. Lumabas na si Bato. Ang warrant arrest ni ICC. Si Bato, no joke, no joke. Totoo yan, Ay siya. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas muli. Ang dami nating na-topic ngayon, halo-halo, no, di ba? Puta, Bato. Hindi na raw yung warrant of arrest. Wala na yan. Mahihirapan yun. Pwede nga ipusta yan. Pero ayon kay John Vic, alam daw nila kung nasaan at sinusubaybayan na raw dati si Bato. Nandun lang daw sa Davao. Tignan natin. Di ba? Magandang gabi mga friend. God bless. Good night.